Muling niyanig ng malakas na lindol ang bahagi ng Mindanao kaninang umaga kasunod ng magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Oh my God! Matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado. Muli na namang napakapit ang mga taga Surigao del Sur nang maranasan ang magnitude 6.6 na aftershock kagabi. Relax naman, relax. Dali-daling inakap ng isang ina ang kanyang mga anak sa takot. Agad namang nakalikas ang mga residente dahil nakahanda na ang kanilang gamit. May nagpalipas ng magdamag sa kanilang tricycle. Sinundan pa yan ng magnitude 6.8 na lindol kaninang madaling araw. Mahigit 100 bahay ang napinsala sa bayan ng Caguait, malapit sa sentro ng lindol. Wala namang nasugatan. Nasa evacuation center naman ang mga residente. Masugid sir kay ang panginabuhian na mo wala. Matag-adlaw na mga kinahanglan. Kay puros man yung mga trabaho. Ako ba naman na nagatrama. Ayon sa FIVOX, posibleng paggalaw ng Philippine Trench ang dahilan ng magkakasunod na lindol at di bababa sa 1,000 aftershocks sa Mindanao. Na-disturb yung mga nasa paligid niya na source. So most likely, posible talagang gumalaw itong mga sources na malapit din dun sa source ng 7.4. Maraming struktura ang sinira ng lindol, gaya ng gumuhong pader na ikinamatay ng isang buntis sa Tagum City, Davao del Norte. Payo ng mga eksperto para iwas disgrasya, ipasuri ang inyong bahay sa mga structural engineer para malaman kung ligtas pa itong balikan. Bago pa man lumindol, dapat ding maging handa. Una, alam ko kung saan ako mag-evacuate. Pangalawa, alam ko kung kailan ako mag-evacuate. Pangatlo, ilan yung i-evacuate ko, lalo na pag may matanda. Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.